Happy Valentine's sa lahat. Napapanahon po itong aking ibabalita. Coincidental lang ho na meron ho akong nadiskubre na isa pong importanteng article. Ito po ay tungkol sa isang sex-enhancing pill. Tama-tama, Valentine's, ano po? Siguro yung mga kalalakihan ay naghahanda na. Pupush na lang nila yung blister pack nung produktong yon at iinumin na lang. Kasi sinasabi, no therapeutic claim daw. No therapeutic claim. Pero ano itong nadiskubre natin? Itong sex-enhancing pill na ito, na-recall na ho ito ng FDA Philippines noong 2018 Pero may nadiskubrihan po ang Therapeutic Goods Administration ng DOH Australia na itong sex-enhancing pill na ito meron daw po palang undisclosed. Ibig sabihin, hindi dinideklara na drug. Isa pong uri ng substance na kailangan po ng reseta. Ito po, mababasa ho natin. Kailangan po ng reseta yan. Hindi pwedeng ginagawang OTC lang dahil po maaari po yan magdulot ng serious side effects. So ano po ito? Ito yung article, Australian Government, Department of Health and Aged Care, kaya yung mga senior citizen ho natin, Therapeutic Goods Administration, blah blah blah, hindi ko nababanggitin ho kung anong produkto, pero nababasa naman ho, na-tested ho ito na naglalaman ng vardenafil. Vardenafil taken in combination with other medications can cause serious side effects. It may interact with nitrates found in some prescription drugs and may lower blood pressure to dangerous levels. People with diabetes, lalong-lalo na sa mga seniors, with heart disease, high cholesterol, are often prescribed nitrates. Consumers are advised, ito importante, consumers are advised that vardenafil is a prescription-only substance in Australia. Hindi ko nangangahulugan na applicable ho ito rito sa Pilipinas. But, again, sa tunog pa lang, dapat i-deklara rin po ito ng Philippine FDA. Dahil ito po ay isa pong substance o chemical na maaari pong mag-cause ng serious side effects. So, the supply of blank-blank capsules containing undisclosed vardenafil is illegal. Yun po ang masakit nito, undisclosed. Sinasabi, meron lang doon silang tongkat ali, meron lamang pong mga ginseng na pwedeng umorder nung kapsula na yan over the counter. Yung pala, meron pong substance na nakatago. Peligroso po ito. Meron po akong patutuo. Meron akong kaibigan. Uminom po niyan. Ang ginawa niya, first time niyang iinom, ininom niya yung buong kapsula, yung buong tableta. Nagkaroon ng epekto sa kanya, nagpalpitate siya ng husto at nahirapan siyang huminga. Buti nakasurvive. Siguro, ang pinakamaganda dyan, medya-medya muna dahil hindi pa natin alam kung ano ang tama ng drug na yan. Pag binigla mo, para kang uminom ng hindi mo alam kung ano yung iniinom mo Pag hindi mo alam yung iniinom mo, hindi mo alam kung pagka sumipa yan, matindi na. Ganyan din po dito sa mga sex stimulating drugs o sex enhancing pills, peligroso po yan kapag iniinom ho ng biglaan na hindi ho alam kung ano ang magiging epekto dun sa katawan. Marami na pong nadali niyan, lalo na yung mga senior citizen. May dito nga ho sa amin, merong senior citizen na uminom niyan May kasama pang 2 chicks. So hindi lamang po sa ito pong balitang ito ay ganun din po ang nirelay. Nirelay na po ito ng Hong Kong Drug Office. Drug Office ng Hong Kong. At kanila po itong inulit
advisory, no, the above product is not a registered pharmaceutical product in Hong Kong. Pero inulit po nila yan sa kanilang website. Doon po yung findings ng Therapeutic Goods Administration. Siguro po ay mas maganda rin na magkaroon din po ng similar advisory ang ating Philippine FDA dahil nung nakalipas, noong 2018, na-recall na po yung produkto na yan, pero ang substance, iba po ang substance. Hindi vardenafil, kundi katunog eh. Pero iba hong chemical ang nakalagay doon sa produktong yan, kaya ni-recall ho yan at minarkahan na po ng adulterated drug ng Philippine FDA. Pero sa pag-research ko kanina, hindi po lumalabas itong tungkol sa vardenafil. Itong advisory ng TGA Australia, Therapeutic Goods Administration ng Australia, ay nilabas po noong mid-2024. July 23, 2024, itong nasa Hong Kong. Ito mababasa ho yan. July 23, 2024. So may 6 na buwan, 8 buwan na ho ang lumipas. Pero dito po sa atin, wala po akong naulinigang nagpalabas ng advisory ang ating Philippine FDA. Kung may kilala ho kayo, baka uminom ng ganitong sex-enhancing pills, ipaalam niyo po sa kanila na meron pong tayong advisory nire-relay ngayon. Kaugnay po dyan sa pag-inom ng sex-enhancing pills na yan dahil hindi po totoo na may no therapeutic claims lang yan. Kundi yan po ay meron therapeutic substance na maaari pong mag-cause ng serious side effects.